Ayan, bali ang unit po pala ngayon natin ay isang Toyota Corolla 2E. So, bali ang pinaka-issue pala po nito ay overcharging. So, ano nga ba ang nagiging problema pag mga ganitong issue na overcharging? Ang magiging problema po kasi nito pag naggaganito yung ano natin, yung sasakyan, nag-overcharge, isa lang po yung pinakatatamaan dyan, yung pinaka stator winding o kaya naman yung pinaka IC o kaya naman yung pinaka diode niya, yung tinatawag na diode bridge. So yun yung mga i-check up natin dyan kung bakit siya nagkakaroon ng overcharging. So pag mga ganitong issue, maglalabas ng ano yan, warning sign dito sa ating pinaka dashboard panel. Nandiyan na yung magbi-blink yung pinaka battery indicator light o kaya naman naka-steady na lang yung ilaw. So pag nakita nyo yung ganyan, naka-steady na yung ilaw kaya nagbi-blink, mas mainam po na ipa-check up nyo agad yung charging system niya o kaya naman yung pinaka battery para maiwasan po natin yung pagkasunog ng sasakyan. So bali po dito, chine-check up ko na yung pinaka diode bridge niya. So dito nga napag-alaman ko yung diode bridge may tama na. So bali yung pinaka positive and negative side niya mayroon ng mga damage. Ayan guys, bali itong diode bridge kumpirmadong sira na nga talaga ito. So bali isa-isa ko nga palang i-check up yung parts ng ano alternator. So yung rotor coil chinek up ko rin. Yung rotor coil sana okay buo. Tapos yung ano naman, yung stator winding naman, so bali tinamaan na rin yung stator winding, so nasunog na din siya gawa ng nag-shorted na nga yung pinaka-diode natin. So nag-short to ground na kaya nasunog yung pinaka-stator coil. So pag mga ganitong ano, problema, naging multiple damage na siya. So bali ang ina-advise ko na kasi sa may-ari ay palitan na lang ng buo kasi mas mahal yung magiging costing ng repair kaysa dun sa bago. Halimbawa kasi pag ni-rewind natin yan, bibili pa tayo ng magnetic wire. So, dagdag gastos na yon, tapos may labor pa ng ano, rewinding, tapos bibili pa tayo ng diode bridge, tapos papalitan pa natin ng IC. So, kung pa isa-isa kasing pyesa, mas mahal pa yung magiging gastos kaysa doon sa pagbili ng bago. So, ina-advise ko lang yan i-repair ang mga alternator kapag paisa-isa lang yung pyesa na papalitan. Pero pag maramihang sira na doon sa loob ng alternator, ina-advise ko na yan na palitan na lang ng bago para mas makamura yung may-ari. So, hindi siya mas mahihirapan na doon sa gastos. So, kailangan i-advise lagi natin yung mga may-ari na doon tayo sa mas makakamura. So, bali dito, dumating na rin yung pinakabagong alternator. So, bago ko naman yan ikabit, tinatry ko muna kung nagkakarga ba talaga siya para kung mayroon mang problema, may ibabalik ko agad doon sa pinagbilhan. So, dito sinet up ko na yung pinaka alternator tester natin para masubukan nga kung nagkakarga ba siya or hindi. So bali ang pinalit pala natin na alternator dito ay ano, 55 ampere. So ayan, nagkakarga naman, so okay naman, goods na goods. So pwede na natin ikabit yan dun sa pinaka sa ano natin, sa Toyota Corolla 2E na sasakyan. So ayan guys, kinabit ko na pala yung alternator. So pinalitan ko na rin yan ng drive belt ng ano, ng aircon saka alternator para maging okay na yung ano natin,
sasakyan. So dito, chinek up ko na rin yung charging system niya. So bali nag 14.5 naman. So okay na yung ano natin, charging system. So ayan, sana mayroon akong na-share uli na idea pagdating sa alternator. Salamat po uli, Autorad Automotive Technician po uli mga bossing. Thank you sa inyo lahat. Hindi yung karga ng alternator.